Welcome back mga katropa, wala pa nga tayong tulog. Gumawa na ako na tong video na to para i-clear lang din yung nangyari. Naalala nyo ba yung video na to? Yung meron nag-away dito sa bandang komunal after nung palabas sa fiesta. Kasi nung kukuhanin ko na yung motor, meron ako na videohan na nag-aaway. Napagbintangan lang pala yun, walang kasalanan yun mga guys. Nakakaawa yung nangyari dahil pinagtulungan siya, no? Napagbintangan na nag-trip daw doon sa mga motor. Eh hindi naman pala yun yung gumawa. Sobrang naawa ako doon dahil pinagtulungan nga nila. Tsaka napagbintangan na nanguha daw ng pyesa, yung mga ganun-ganun yung mga allegation ng kabilang kampo. Hindi naman pala, napagbintangan lang pala, parang napagtripan. Nakakaawa yung nangyari doon. Sobrang bombarded na tayo ng mga pangyayari ngayon, Lalo yung mga nagbabanggaan na mga sasakyan. Tapos yung meron yung sa NAIA recently, Mag-ingat lang talaga yung mga nangyayari sa paligid natin ngayon, di talaga maganda. Tsaka yung kapag yung nagda-drive ka, lumayo ka doon sa mga malalaking sasakyan, umiwas ka na lang din. Paunahin mo na lang din. Kudos kanina nga pala doon sa sa kapitan sa barangay komunal. Talagang napaka-organize nila. Meron kasing tatlong harap doon ngayon. Kumbaga yung pangalawang harap, doon natin naliwanagan kung ano talaga yung nangyari. So, to clear things up, napagbintangan nga lang yun, yung yung lalaki na yun. Hindi na natin babanggit yung pangalan para for protection na rin. I feel sorry dahil yun nga, napagbintangan siya tapos yung mga na-interview ko, false witness pa. Yun nagsabi na siya nga daw yung may nakakita sa kanya pero hindi naman talaga nakakuha na nung CCTV. So mahalaga rin talaga kapag yung may CCTV, malalaman ko sino yung yung gumawa nung ganun. Napakahalaga talaga nung CCTV. So yun lang, wala talagang kasalanan yun, napagbintangan lang. So thank you so much for supporting me. Meron talagang ganyang mga nangyayari, hindi natin naiiwasan. 11,000 views 11,000 views yung video na yun. Dami ring nakapanood. Dala nga ng damdamin nga yung ibang mga nag-comment din. Medyo matapang din. Medyo matapang rin din kasi tayo na yung sumasagot dun sa mga yung mga nambabash yung sa yung kampo nung na biktima nga. Kawawa din. Kaya nga alamin din talaga kung ano yung storya ng both sides bago rin i-post ganun. As a responsible journalist din or vlogger tulad natin. Para kasi pwede kang ihabla kasi ng cyber libel kapag ganun. Merong 4 factors ng cyber libel. Yung number 1, defamation. Yung pangalawa, malice. Tapos merong publication, yun nga yung pag-post. Tapos yung identification, yung identifiable siya, clearly identified na with name and muka. Kaya nga buti na lang nag-attend tayo ng seminar din na kapag yung mga hindi mo pa sure nga yung balita, iwag mo munang ibigay yung identification niya kasi pwede kang maihabla ng cyber libel kasi lalo kapag yung makakasira sa reputation. Kawawa nagtatrabaho yung pala. Yun gang napagbintangan na yun. Kawawa din. Tsaka mabait yung asawa niya. Isa rin dun sa mga yung nagtatanggol nga dun sa comment section. Meron kasing nagbo-bombard ng mga information from the other camp. And yun lang din kasi yung akala ko totoo. Nung pala, hindi pala, napagbintangan lang din pala. So yun lang, wala pa tayong tulog. Ngayon pala tayo matutulog, kakauwi. Kasi ngayon lang tayo naliwanagan do sa totoo talaga nangyari do sa barangay komunal. Masaya yung piyesta doon, talagang dinadayo. Tsaka mababait yung mga taga-komunal. At ako nga rin dayo kasi kabilang barangay lang din namin yon. Bumisita kami kila Jomar Francisco, kila Consi J. Rick. Thank you so much for inviting me or yung pag-aasikaso sa amin nung naki-fiesta kami doon. So, thank you so much for watching. This is JR De La Peña. You're watching Kuy JR TV. Nakapambahay.